Sinabi niya ng diretso, isang ordinaryong inhinyero lang daw ako, hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Tahimik ko lang ininom ang aking kape. Nang alis na ako, sinabi ko, Tito, ang proyektong pinagtatangkaan ng kumpanya ninyo, ako ang pangunahing investor. Nais kong magsimula. Sa tingin mo ba, ang sweldo mong 5,000 isang buwan ng isang ordinaryong inhinyero ay makakabili ng palda na iyan na suot ng anak ko? O balak mo bang hayaang kumain siyang tipit at sumakay sa LRT sa ulan at araw para sa natitirang buhay niya? Nahulog ang mga salitang iyon sa gitna ng tahimik na hapagkainan ng isang malaking bahay na nakatago sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Walang sigaw, walang pagkawalang ang kontrol. Ang tinig ni Ginoong Reyes, tatay ni Nicole, ay mababa, malinaw, at tumpa na tumpa. Parang isang skalpelo na tuwirang pumutol sa pusong pagpapahalaga ng isang lalaki sa kanyang sarili. Umupo ako roon, sa isang upuang balot ng malambot na tela, pinanatiling tuwid ang aking likod. Sa harap ko ay isang masaganang hapagkainan na puno nga pagkaing marahil ay kailangang magtagal ng isang buwan ng paggawa ng isang ordinaryong manggagawa bago niya matikman. Ngunit ang hangin sa silid-kainan ay mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. Hindi ko agad tiningnan si Ginoong Reyes. Dahan-dahan kong inilipat ang aking tingin kay Nicole, ang babaeng minahal, inasikaso, at pinagsamahan ko sa loob ng 3 taon. Nakaupo siya sa isang dipa mula sa akin. Ang kanyang sutlang damit na kulay perlas ay mahigpit na nakayakap sa kanyang magandang katawan. Kakatwa, sa sandaling iyon, nakayuko siya, nakatitik sa mga detalyadong disenyong gintong plato. Ang kanyang makamay ay mahigpit na humahawak sa tela napkin na nahimik siya. Hindi ito ang katahimikan ng isang taong mahirap, ang loop, ito ang katahimikan ng pagsang-ayon. Hinihintay niya akong kusang mag-atras. Sinasabi nila, huwag umakyat ang mahirap. Sa loob ng 3 taon, pumasok ako sa buhay ni Nicole na nagpapanggap na isang ordinaryong field engineer na katira sa isang inuupahang condominium, nagmamaneho ng lumang scooter araw-araw. Hindi ko itinago ang aking tunay na pagkakakilanlan dahil gusto ko ang mga murang pagsubukan, ang puso na kwento mula sa romance novels. Itinago ko ito dahil lubos kong naintindihan ang maningning ngunit bulok na mundo nga mataas na lipunan. Nais kong makahanap ng isang babaeng magmamahal sa akin dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa pirma ko sa mga kontratong nakakahalaga ng daan-daang milyon. Ngunit marahil nakamali ako. Nakaupo sa kabila ko si Ginang Santos, ina ni Nicole. Kinuha niya ang isang piraso ng pagkain at maingat na inilagay sa plato ng kanyang anak. Pagkatapos ay tumingin sa akin, ngumiti ang isang ngiting mapakunwaring magandang loob. Daniel, sabi niya, ang boses ay matamis na parang ibubuhos ang pulot sa iyong tainga, ngunit ang lason ay tahimik na kumakalat. Alam ng tita mo na ikaw ay isang mabuting tao. Sa loob ng 3 taon, inalagaan mo si Nicole, pinakilala ito ng 2 naming mag-asawa. Ngunit anak, ang pagmamahal ng kabataan ay parang bulaklak, maganda ngunit madaling malanta. Ang pagkain, damit at pera ang siyang pundasyon. Totu, isa lang ang anak naming babae, si Nicole. Mula pagkabata, hindi pa siya naglabang ng damit niya. Hindi pa siya nakipagtawad sa palengke. Sinabi mong mahal mo siya, kaya naman pababain mo ba ang isang prinsesa sa putikan para magtiis ng kahirapan kasama mo? Minsan, ang bitawan ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Anak, pakinggan ko iyon. Bahagyang umangat ang sulok ng aking labi. Bumuong isang napakanipis na ngiti. Matalino talaga ang masalita ni Ginang Santos. Hindi siya sumigaw tulad ng mabalahibong biyenan sa palengke. Gumamit siyang prinsipyo ng kabaitan para sunggaban ang lalamunan ko. Kung susuklian ko, magiging makasarili at bulag akong lalaki na hindi nakakaalam ng sariling kakayahan. Inisip ko, ang isang sampal sa salita ay minsan mas masakit pa sa isang pisikal na sampal. Ibinaba ko ang aking kubyertos at tuwirang tiningnan si Ginoong Reyes. Nakasandal siya sa upuan, hinihimas ang isang gintong lighter. Ang kanyang mamata ay tumingin sa akin tulad ng pagtingin sa basura na suwerta mang napadpad sa loob ng kanyang bakuran.
Ang kumpanya ni Ginoong Reyes, ang Reyes Construction Group, ay matagal nang mahirap ang negosyo. Maganda ang pagpapakita sa labas ngunit sa loob ay nagsisimula nang huminto ang daloy ng pera. Alam ko ito ng husto mas malalim pa kaysa sa sinumang tao sa silid-kainan na iyon. Tito, tita. Nagsalita ako, mahinahon ang tono, walang alon. Sa loob ng 3 taon, hindi ko pinalubog si Nicole sa kahit anong kakulangan sa loob ng aking kakayahan. Ang damdamin ko para sa kanya ay toto. Ngunit kung ginagamit na ninyo ang pera bilang sukatan ng halaga ng isang tao ngayon, wala na akong may pagtatanggol. Nang marinig ito ni Ginoong Reyes, tumawa siya ng bahagya, tumawag siyang katulong at humingi ng kape. Saglit na lumabas ang mga tasa, isa para sa kanya at isa para sa kanya at kanyang asawa mula sa isang magandang baso. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang ordinaryong tasa sa harap ko. Ito siguro ay mas angkop sa iyong panlasa. Inumin mo na, tapos umuwi ka na. Mula bukas, huwag ka nang lumapit kay Nicole. Siya ay magpapakasal kay Marco Bautista, ang tagapagmanangang Bautista Property Group. Wala kang mapagahambing na pupuntahan. Isang malakas na putok ang lumabas sa aking isipan. Marco Bautista, Bautista Property Group. Ganun pala. Ganon pala ang kahulugan ng malamin na ugali ni Nicole sa loob ng 2 buwan, ang mga lihim na tawag sa telepono sa kalagitnaan ng gabi, ang mga mamahaling regalo na biglang lumitaw sa kanyang aparador na sinabi niyang regalo ng malapit na kaibigan. Lahat ay may dahilan. Lumingon ako kay Nicole. Nakayuko pa rin siya ngunit ang kanyang magabalikat ay bahagyang nanginginig hindi dahil sa pagsisisi kundi marahil dahil ang lihim na pagtataksil ay biglang nabunyak ng brutal sa harap ko. 3 taon ng kabataan, 3 taon ng pagluluto ng bawat pagkain, pag-aalaga sa kanya sa bawat sakit sa huli ay hindi kayang labanan ang atraksyon ng magabag na naga, kahalaga ng daan-daang libo at ang tawag na misis na inaalok ni Marco. Ang aking kabiguan sa sandaling iyon ay umabot na sa kailaliman, ngunit kakaiba hindi ako naramdamang nagalit o gustong sumiga. Isang nakakatakot na katahimikan ang sumaklaw sa aking isipan. Tulad ng pagiging isang auditor na natuklasan ang isang napakalaking depekto sa financial report ng isang partner, hindi ka nagagalit. Tahimik mo lang isinasara ang file at nahahanda para sa isang malaking paglilinis. Dahan-dahan kong itinaas ang tasang kape, ang murang uri na ibinuhos ni Ginoong Reyes para sa akin. Malamig ang tubig, mapait ang lasa na tuwirang pumunta sa aking dila. Ngunit mahinahon pa rin akong humigop ng isang lagok, nilunok ang mapait na lasa, tulad nega paglunok sa 3 taon, nega bulag na pagmamahal sa sarili ko. Ibinaba ko ang tasa, tumunog ang mga porselana sa salamin, isang tuyong katok. Tumayo ako, iniayos ang isang butones ng aking blazer na suwi sa pulso. Tiningnan ko ang paligid ng maluho na silid-kainan, ang mapagtagumpay na mukha ni Ginoong Reyes, ang mapagkunwaring ngiti ni Ginang Santos, at ang duwag na pagkuyuko ni Nicole. Salamat sa hapunan, tito, tita. Nagsalita ako, ang boses ay malamig na parang nag-freeze ang hangin sa silid. Ang kape ay mapait ngunit pinawalan nito ang aking ilusyon. Tama kayo, ang pagkain at pera ang pundasyon. Ang isang taong tulad ko ay hindi talaga makapag-akyat sa mahal na angkang ito. Nang marinig ito ni Ginoong Reyes, tumulong siya ng malamig, kinuha ang diaryo at nakbalak itong basahin. Parang wala na akong pag-iral sa kanyang paningin. Ngunit nang lumakad na ako ng 2 hakbang patungo sa pintuan, biglang huminto ako. Bahagya akong itiniling ang ulo, tuwirang tumingin sa lalaking tinitingin sa diaryo, at nagbitaw ng isang salitang mahinahon tulad ng hininga, ngunit may lakas ng putok ng isang bomba na mabagal ang pagputok. Tito Reyes, may isang bagay pa akong nakalimutang sabihin sa inyo. Hindi niya ginawang tumingin, ang boses ay naiinip. Ano pa, hinihingi mo bang pera para sa taksi? Ngumiti ako, isang ngiting marahil. Kung makita niya, ay magpapalamig sa kanya. Ang proyektong Eco-Urban Development sa Tabingang Ilog, ang proyektong kinakailangang isang lanang Reyes Construction Group, ang 3 mahahalagang lupa
para makapagbit sa susunod na buwan. Ako ang pangunahing investor at ang taong may kapangyarihang tanggapin o tanggihan ang file ng kumpanya ninyo. Natumba ang diaryo mula sa kamay ni Ginoong Reyes. Nahulog sa sahig. Biglang napatalikot siya. Ang mga matang nanlaki sa gulat. Tumingin sa akin na parang nakakita ng isang bangungot na bumangon mula sa lupa. Nanigas si Ginang Santos. Ang makubiertos ay nahulog ng maingay sa hapag. At si Nicole tumahimik siya. Naangat ang kanyang ulo. Ang muka ay kupas at walang dugo. Ano ang sinabi mo? Nautal si Ginoong Reyes. Ang dating aroganteng tono ay nawala na, pinalit ng matinding kaguluhan. Hindi ko inulit ang aking salita. Tiningnan ko lang ang relong mekaniko sa aking pulso, isang relo na dati nilang pinagtatawanan, ngunit ang toto ay isang limitadong edisyon na kakahalaga ng katumbas ng buong bahay na ito. Huli na, Tito. Nais kong mag-enjoy ang pamilya ninyo ng isang magandang gabi at sana ay maswerte si Tito Reyes sa utang na darating. Lumiko ako at lumakat ng mabilis at tiyak papalabas sa malalaking pintuan. Ni isang beses ay hindi ako lumingon. Ang tunong aking masapatos ay tumatahol sa malamig na marmol na sahig at naiwan ko sa likod ang isang paksabong ng gulat na nagsisimula nang sumabok sa loob ng maluho na bahay. Ang hangin ng gabi sa alabang ay humampas sa aking mukha, may kasamang malamig na hangin. 3 taon na ang nakaraan, nagsuot akong murang t-shirt at dala ang isang taos pusong-puso nang pumasok sa buhay ni Nicole. Ngayong gabi, lumabas ako sa kanyang bahay, naiwan ko ang kahinaan, naiwan ko ang isang naubos na utang ng loob. Mula sa sandaling ito, ang bagong laro ay opisyal nang nagsimula, at sa larong ito, ipapakita ko sa kanila kung ano ang presyo ng pagtataksil. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga katang-isip na detalye at ginagamit ang AI para sa layuning libangan at paghahatid ng malalim na nilalaman na pang-edukasyon para sa mga nakikinig tungkol sa halaga ng dignidad ng tao, batas ng karma, at pagpapahalaga sa sarili sa modernong lipunan. Manatiling nanonood para makita ang mga dramatikong pangyayari sa susunod na bahagi. Umulan ngayong gabi sa Alabang. Isang malakas na ulan katangian ng Pilipinas bumabagsa ng malakas sa salamin ng taksi na akmang hinawakan ko sa labas ng gate ng subdivision. Nakaupo ako sa likurang upuan, ang dilaw na liwanag ng kalye ay nakakalat at nagdaraan sa aking mukha sa pamamagitan ng basa-basang salamin. Tahimik sa loop ng sasakyan, ang tunog lang wiper ay walang pagod na gumagala. Hindi ako nalungkot, kakaiba. Sinasabi nga mga tao na kapag bumaksak ang isang 3 taong pagmamahal, kahit ang pinakamatibay na lalaki ay mahuhulog ng ilang luha o kahit man lang ay maghahanap ng alak para mapamanhid ang damdamin. Ngunit hindi ako. Sa aking isipan ngayon ay manumero lang mga lohikal na kalkulasyon para isara ang isang nabigong investment. Nicole, ang babaeng pinangalagaan ko sa huli. Isang losing transaction lang na kailangang burahin sa financial report ng aking buhay. Biglang nanginig ang telepono sa loob, nasako na aking blazer, lumitaw sa screen ang pangalan, Nicole. Tinitigan ko ang asul na liwanag na lumabas mula sa screen. Nang umikot ang tawag sa 2 beses, dahan-dahan ko itong pinagana. Mula sa kabilang dulo, narinig ko ang isang bumabalong na iyak. Daniel, nasaan ka? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo sinabi ang salitang iyon sa harap ng aking mga magulang? Ang iyak ni Nicole. Noon, ang kanyang iya ay ang pinakamabisang sandata na nagpapahanda sa akin na tumakbo ng 10 kilometro sa kalagitnaan ng gabi para lang bumili ng mainit na lugaw. Ngunit ngayon, sa aking tenga, ito ay napakapekeng pakinggan. Pagtataksil. Sumagot ako sa isang patag na boses. Walang mataas, walang mababa, walang saya, walang lungkot, sa pagitan ng isang nandaya at ng isang nagsabi ng katotohanan. Sino ang tunay na nagwakas ng relasyon? Nicole, hindi mo naiintindihan? Nagsimulang sumigaw si Nicole sa kabilang ng bungangaw ng iyak. Sinusubukan niyang baguhin ang laro sa pamamagitan ng pagmanipula. Hindi ako kailanman nagtataksil sa iyo. Si Marco ay negosyo lang na kasosyo ni gaming ama.
Pinipigilan nila akong makasama sa kanya. Pinilit akong tumanggap ng regalo para mapanatili ang relasyon ng kumpanya. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya, para sa bahay na ito na nahihirapan na. Bakit hindi mo maintindihan? Bakit palagi mong ginagamit ang iyong pagmamahal sa sarili ngang isang mahirap na lalaki para husgahan ako? Tumawa ako. Ang isang mahinang tawa ay tumagas sa makitid na espasyong taksi na nagpapahanda sa driver na tumingin sa salamin, pagmamahal sa sarili. Inulit ko ang parirala, tinikman ito tulad ng isang murang sirang alak. Nicole, natatandaan mo ba ang berdeng bag na dinala mo sa bahay nung nakaraang buwan? Sinabi mong ito ay imitation uri 1 na binili mo online sa halagang 52,500, ngunit nakalimutan mo ngang lock nito ay may laser engraved na identification code na mayroon lang ang tunay na nito 100,000 na bag. Natatandaan mo ba ang mga gabing alas 2 ng umaga na dala ang telepono sa balkonahe na sinasabi mong sumasagot sa mga email sa trabaho? Anong email sa trabaho ang magpapagamit sa iyong panggalawang password para i-lock ang iyong messaging app? Tumahimik ang kabilang dulo. Ang iyak ay biglang naktapos tulad ng isang tapedek na hinablusan. Hindi inaasahan ni Nicole na malalaman ko ito. Ang nagpapanggap na mahirap na inhinyero na punta-punta sa construction site sa kanyang mamata pala ay may malinaw na mga mata ang isang profesional na auditor. Hindi ko siya agad inilantat, binigyan ko siya nga pakakataong magsabi ng totoo. Ngunit pinili niyang ituring akong isang tanga. Sinusubaybayan mo ako, nagbago ang boses ni Nicole. Ang talas ay naksimulang lumitaw sa ilalim ng mahina na pagkukunwari. Hindi ako mayroon panahon para kawin iyon, mariying sinabi ko. Kapag ang maruming pera ay pumasok sa isang sistema, makikitang ordinaryong mga mata ang kakaibang bagay. Nicole, hindi mo na kailangang gampanan ang papel ng biktima. Pinili mo si Marco dahil binibigyan kaniyang mabagay na parang hindi mabibigyan ng isang inhinyero tulad ko. Sumama ka sa pagpapahiyang iyong mga magulang ngayon dahil gusto mong gamitin sila para itaboy ako ng maayos. Nais mong maging isang tapat na anak na nagsakripisyo ng pag-ibig para sa pamilya. Magandang script, ngunit sayang medyo mahina ang pagganap mo. Daniel, sobra ka na. Sumigaw si Nicole, ang galit ay ganap na nangibabaw sa palabas ng luha. Kahit gayon ano na lang, tumingin ka sa iyong sarili. Ano ang mayroon ka para ihambing kay Marco? Walang karera, walang pera at ang buong kwento tungkol sa bit na iyon ngayon siguradong nagsinungaling ka lang. Saan ka kukuhang kakayahang maging principal investor? Nagsinungaling ka dahil sa iyong pagmamahal sa sarili nang umalis ka. Ano pa ba? Hindi ko sinuklian ang kanyang mapang-iinsulto. Kapag ang isang tao ay nananalo, gagamitin nila ang pinakamasamang masalita para atakehin ang pagpapahalaga sa sarili ng kanilang kalaban. Ngunit, sa kasamaang palad, wala akong oras para sa pagmamahal sa sarili. Nicole, tinawag ko ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon ng dahan-dahan. Huwag magmadaling husgahan ang kakayahan nene, sinuman kapag hindi mo pa nakikita ang buong financial report nila. Pinili mo na ang gintong hawla ni Marco, panatilihin ito ng mahigpit. Tungkol naman sa tanong kung sino talaga akong principal investor, malalaman ng iyong pamilya ang sagot mula sa legal department ng Reyes Construction Group. Magpahinga ka ng maayos. Sa sarili ko na nagpapahirap, pinutol ko ang tawag, agad na ni-block ang numero, i-block ang lahat ng social media, burahin ang lahat ng malinis, nang walang natirang anumang bakas ng 3 taong bulag na pagmamahal. Ang taxi ay dahan-dahang huminto sa harap ng isang ultra-luxury condominium sa pusong Begeche, isang lugar kung saan naninirahan ang tunay na elite ng Maynila. Binayaran ko ang taxi, bumaba, at nang makita siya ng guwardiya, yumuko siya ng malalim. Mabuting gabi, Sir Daniel. Tumango ako at pumasok sa pribadong elevator papunta sa penthouse. Nang may sara ang pinto ng elevator, ipinikit ko ang aking mamata at huminga ng malalim. Natapos na ang palabas ng kahirapan. Mula bukas, babalik na ako sa tunay kong sarili. Minsan, ang pagtataksil ay hindi isang trahedya, ito ay isang kahanga-hanggang filter na buhay.
Walang awa nitong pinupunit ang maskara ng magumagamit ng pagmamahal bilang cover para sa sariling kapakanan at tinutulungan tayong makilala kung ano ang tunay na puso at kung ano ang bitag. Nang sumunod na umaga, ang liwanag na araw ay bumabagsak sa malaking salamin ng penthouse sa ika-45 palapag at nagbibigay ng liwanag sa malamig na marmol na mesa. Nakatayo ako sa harap ng malaking salaming bintana, humahawak ng itim na espresso, tinitignan ang buong tanawin ng Maynila na nagigising. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam na dahan-dahang gumagalaw sa ibaba. Para sa marami, ang pakatayo sa itaas ng lahat at hawak ang kapangyarihan sa mga korporasyong bilyon-bilyon ito ay isang rurok ng pagmamalaki. Ngunit para sa akin, ito ay isang paraan lang para may sakatuparan ang isang sentensya na naantala ng 10 taon. Ang aking tunay na pangalan ay Daniel Miguel Cruz, tagapagtatag at CEO ng Phoenix Capital Ventures, isang venture capital fund na nakatago na nagmamanipula ng maramihan sa pinakamalaking real estate at tech projects, Timog Silangang Asya. Ngunit sa loob ng 10 taon, ang mundo ng negosyo sa Pilipinas ay nakilala lang ako bilang Mr. P, isang tahimik na oligarko na hindi kailanman lumabas sa media, nagpapatakbo ng lahat sa pamamagitan ng isang network ng mga executive. Ang marka ang isang field engineer ay hindi, peka iyon ang aking nakaraan, ang ugat na punong putik at dugo at luha na dala ko sa akin, humigop akong matapang na kape. Ang maalaalang 10 taon ay bumalik tulad ng mabagal na pelikula, malinaw at masakit. Noon, ang aking pamilya ay nakatira sa isang lugar sa tabing ilog sa lalawigan. Ang aking ama, isang simpleng, mapagpakumbabang magsasaka, ay ginugol ang kanyang buong buhay sa isang malaking lupang minana mula sa kanyang mga ninuno. Kahit tuyo ito ang laman ng aming pamilya. Pagkatapos, isang araw, ang isang bagyong urbanisasyon ay dumating. Ang Reyes Construction Group sa ilalim ng bagong pamumuno ni Ginoong Reyes ay tumingin sa lugar na iyon para sa isang resort villa project. Kung maayos sila at nagbayad ng tama, marahil ay sumang-ayon ang aking ama, ngunit hindi iyon ang paraan ni Ginoong Reyes. Para mapakinabangan ang kita, gumamit siyang pinakamadumi na taktika sa real estate ng panahon na iyon. Nakipagtulungan sa mga abusado, pinigilan ang presyo ng bayad pinsala, paulit-ulit na nagtatambak ng kalat sa aming bahay, pinuputulan na kuryente at tubig. Ang pinakamataas na punto ay sa isang gabing may bagyo, isang grupo ng lalaking inupahan ng Reyes Construction ay nagmaneho ng isang bulldozer at giniba ang isang bahagi ng aming bahay habang natutulog ang lahat, gamit ang dahilan na maling lupa ang tinahak. Ang aking ama, sa pagkainis at pagtanggi para protektahan ang altar ng aming maninuno, ay natulak ng mga lalaki. Nagkaroon siyang heart attack ng gabing iyon. Sa ilalim ng matinding ulan, lumuhod ako at niyakap ang malamig na katawan ng aming ama. Sumigaw para humingi ng tulong, ngunit ang matrak ng Reyes Construction ay nagpatuloy lang sa paligid. At ang tanging sagot ay ang tawanan at ang nakabubulag na ilaw ng headlights. Nawala ang aming ama. Ang lupa ay kinuha sa isang napakababang presyo. Ang aming ina, dahil sa kalungkutan, ay nakasakit at pumanaw din kalahating taon pagkatapos. Mula sa isang batang may masayang pamilya, nawala ko ang lahat. Dala ang apoy, paghihiganti. Kinuha ko ang malit na bayad pinsala at isang buong scholarship, tumakas patungong Amerika. 10 taon ng pagtitis sa Silicon Valley at Wall Street. 10 taon na hindi natutulog ng higit sa 4 na oras sa isang gabi, kumakain ng tinapay, nagtatrabaho bilang dishwasher para makabayad ng pag-aaral ng batas at pananalapi. Umangat ako mula sa pinakamalalim na kailaliman sa pamamagitan ng pagiging walang awa sa aking sarili. Mula sa isang mahirap na estudyanteng Asya, naging isang mataandang lobo sa pananalapi, natuto kung paano gumamit ng pera para durugin ang makalaban ng walang kaliwanag na naiwan. Nang lumaki na ang Phoenix Capital Ventures, nagpasya akong bumalik sa Pilipinas at ang unang at natatanging target ko ay ang Reyes Construction Group.
Ang proyektong Eco-Urban Development sa tabingang ilog na sabik-sabik na sinusubukan ni Ginoong Reyes na makuha sa kabuuan ay ang lupang pamilya namin na kinuha niya noon. Ngayon ay nareplan na may mas malaking sakla. Hindi alam ni Ginoong Reyes na sa likod ng joint venture ng mga investor na naglalaga ng pondo sa proyektong ito ang tunay na kapangyarihang nagtatangan ng 80% ng shares ay ang Phoenix Capital Co. Ang aking pagtatakpo kay Nicole, 3 taon na ang nakaraan ay hindi aksidente ngunit isumpa ko na ang pagmamahal ko sa kanya ay isang aksidente. Balak ko sana na lumapit kay Nicole para magiganti kay Ginoong Reyes, ngunit nang makita ko siyang mukhang isang simpleng, mabuting babae na tumutulong sa matatanda at hayop, nag-atubili ako. Naisip kong iba siya sa malupit na ama niya. Nagplano akong iwanan ang galit, gamit ang pagkakakilanlan ng isang mahirap na inhinyero para pakasalan siya, protektahan siya mula sa bagyo na negosyo bilang paraan ng pagpapatawad sa nakaraan. Ngunit ang katotohanan ng herensya ay hindi may tatanggi. Kagabi, ang kanyang tahimik na pagsang-ayon habang iniinsulto akong kanyang nga magulang ay nagbigay sa akin ng isang malakas na sampal. Ang binhina, tumubo sa isang lason na lupa, ay palaging mamumunga ng mapanganib na bulaklak. Tumunok ang katok sa pinto, puputol sa aking mapag-isip. Pumasok si Marco de la Cruz, ang aking executive assistant na nakasuot ng isang maayos na itim na suet, hawak ang makapal na folder. Boss. Yumuko siya at bumati, profesional ang tono. Natapos na naming investigate ang panggalan ni Marco Bautista at ang Bautista Property Group. Ang larawang ito ay talagang nakakatawa. Lumingon ako at ibinaba ang basong kape sa mesa. Ang nga mata ay naging matalim tulad ng isang talim ng kutsilyo na kasamang nahasa. Sabihin mo, binuksan ni Marco ang folder at inilabas ang ilang larawan, inilatag sa mesa. Sa larawan ay isang makinis na binatang Miguel sa buho, nakasuot ng relo, nagmamaneho ng orange na sports car mukhang pangalawa o ikatlong henerasyong mana. Ngumiti ako ng payat. Ngunit sa financial report, ang mataong pinakamapagmataas sa social media ay kadalasan ang may pinakamasamang sirang daloy ng pra. Tama ang hinala mo, boss. Itinula ni Marco ang kanyang salamin, ang sulok ng labi ay may ngiting mapaghamak. Sa likod ng maningning na pagpapakita na iyon, si Marco Bautista ay hindi tunay na nagmamay-ari ng anumang may legal na halaga. Kinuha ko ang larawan ni Marco Bautista at tiningnan ito sa natural na liwanag, isang mukha na maingat na nalinis, isang pangiting-ngiti-ngiti-ngitiang, isang taong nagtuturing sa kanyang sarili na sentro ng universo. Ang relong iyan, nakmuter ako, tahimik na tinapik ang aking daliri sa larawan. Ang salamin ay may maling optical distortion. Ang posisyon ng tornilyo na hugis bituin sa rim ay nakakaltas ng halos 0.20 mm. Ito ay isang superfake na galing mula sa Guangzhou. At ang sports car na ito, binaliktad ko ang likod na larawan kung saan maingat na na-print ni Marco ang frame number at plate ng sasakyan. Nakarehistro sa isang kumpanya ng pag-upang ng sasakyan na nagsisilbi sa mga music videos. Tumango si Marco. Ang paggalang ay malinaw sa kanyang mamata. Tama, boss. Ang buong pakukunwari ni Marco Bautista ay lahat ay inupadamit, sasakyan, at maging ang titulo ng CEO ng Bautista Property Group. Sa katunayan, ang Bautista Property ay hindi isang tunay na real estate developer. Ito ay isang shell company lamang. Hinila ko ang silya at umupo sa mesa, intinabas ang aking makamay. Kaya naman, paano ang tunay na daloy nga pera nila? Binuksan ni Marco ang kanyang tablet, pumipiglas ng isang komplikadong pyramid chart, mga pulang araw na nakakasamang nakokonekta ng daan-daang ghost subsidiary companies. Ginagamit nila ang klasikong Ponzi scheme ngunit pinavarian bilang corporate bond investment at investment cooperation contracts. Si Marco at ang kanyang mga kasosyo ay gumawa ng phantom project sa mga coastal provinces, nangangako ng interes na hanggang 36% bawat taon. Ginagamit nila ang pera ng magabagong investor para bayaran ang interes ng mga naunang investor. Dahil noong una ay tumpak ang pagbabayad ng interes,
Kasama pa ang maningning na larawan ni Marco Bautista sa social media, maraming big businessmen na nagnanais na yumaman ng mabilis ay nahulog sa bitag, nagbubo ng dandang milyon dito. Natawa ako ng malamig. Isang modelo na ginagamit ang sariling taba para idikit ang sarili. Kapag ang pera mula sa mga bagong investor ay hindi na sapat para mabayaran ang interes at punong halaga ng mga naunang investor, ang buong sistema ay mahuhulog tulad ng isang bahay na gawa sa baraha. Ayon sa iyong pagsusuri, gaano pa katagal mahahawakan ng sistema na ito? Maximum ay 2 buwan, matatak na sagot ni Marco. Ang kanilang pondo ay naubos na. Desperado silang naghahanap ng huling malaking biktima para masupsop ang dugo, isang huling round bago ideklara ang pagkalugi at magsitakas sa ibang bansa. At ang tanga-tangang isda na iyon tinapik ko ang aking daliri sa mesa ang bato ay si Ginoong Reyes, ang ama ni Nicole. Ipinikit ko ang aking mamata, madali kong may mahina ang kalagayan sa bahay nga alabang ngayon. Tiyak na tinatanggap ni na Ginoong Reyes at Ginang Santos si Marco Bautista na parang isang nabubuhay na Diyos. Ang isang kumpanya na Reyes Construction na malapit na mabangkarote dahil sa masamang utang ay biglang nakahanap ng isang mapagbigay na manugang na nangangako nga daan-daang milyong magpupondo sa kumpanya. Kapalit ay ilang pekang investment contract si Ginoong Reyes. Sa kanyang katangiang sakim at panlabas na pagmamalaki ay tiyak na mabubulag ng marka ng mayamang junior ni Marco at hindi man lang papag-imbestiga ng isang independenteng auditor. Ang mga hamak na tao ay kadalasang namamatay sa kanilang sariling kasakiman. Ito ang batas na hindi nagbabago mula pa sa simula. Itinakwil nila ako para buksan ang pinto para sa isang manloloko. Naisip nila na nakuha nila ang gintong pagkakataon, ngunit hindi nila alam na tinatanggap nila ang isang bomba sa kanilang hapagkainan. Boss, maingat na nagsalita si Marco. Kung ibubuhos ni Ginoong Reyes ang lahat ng natitirang ari-arian sa Bautista Group ni Marco Bautista, mawawalan siyang lahat. Kailangan ba nating balaan sila? Kahit paano, si Nicole ay datinang. Biglang nabuksan ang aking mamata. Ang matalim na tingin ay tuwirang nagpunta kay Marco na agarang tumahimik. Marco, kasama mo ako ng 5 taon, huwag magtanong ng maemosyonal na tanong tulad niyan. Maring sinabi ko, bawat salita ay malamig na parang yelo. Sa tingin mo ba, ang mataong kakatawa sa aking sweldo kagabi ay maniniwala sa isang ordinaryong inhinyero o sa isang binatang nagmamanehong sports car? Kung babalaing tayo, insultuhin pa rin ako ni Ginoong Reyes bilang isang nagtatampo na taong sinusubukang sirain ang kaligayahan ng kanyang anak. Sa negosyo, ang awasam nga tanga ay lason na pagpapakamatay. Tumayo ako at inayos ang aking tali. Hindi babala, gusto kong tulungan sila ng kaunti, pabilisin ang bilis ng kanilang kamatayan. Ano ang balak mong gawin, boss? Sabik si Ginoong Reyes na makuha ang aiming proyekto para maging huling lifeline niya. Magpadala tayong espesyal na imbitasyon para sa bidding na may VIP status bilang principal investors. Kasabay nito, ngumiti ako ng pinalawak. Paluwak natin ang ma-technical na pamantayan, ngunit triplehin ang kinakailangan sa cash deposit para sa kakayahang pinansyal. Wala si Ginoong Reyes ng cash. Kailangang i-mortgage niya ang lahat ng personal at corporate assets para makahiram, at ang magpapahiram sa kanya ay si Marco Bautista mismo. Isang palaso, 2 ibon. Ibubuhos ni Ginoong Reyes ang lahat ng bahay at share sa kamay ni Marco Bautista para makahiram ng pera para makapagbid sa aming proyekto. Kapag bumaksak ang sistema ni Marco Bautista, mawawalan ng bahay si Ginoong Reyes. At kapag nalaman niya na ang principal investor ng proyekto ay ang lalaking itinapon niya, maaari siyang mamatay sa stroke. Ibabalik ko kay Ginoong Reyes ang eksakto ring pakiramdam ng pagkawalan ng bahay at sukdulang kawalan ng pag-asa na tinis ng aking ama 10 taon na ang nakaraan sa gabing iyon ng bayo. Nanginig si Marco sa harap ng perpekto, ngunit matya ng plano ko. Yumuko siya para tanggapin ang utos. Malinaw, boss. Ipapadala ko sa legal team para simulan agad ang draft ng bidding documents. Isa pa si Ginang Santos, ang ina ni Nicole,
ay kakapadala ng mensahe sa pamamagitan ng ilang middleman na gusto siyang makipagkita ng pribado sa Engineer Daniel sa hapon ngayon sa isang coffee shop sa BGC. Mukhang hindi pa siya naniniwala sa iyong sinabi kagabi tungkol sa pagiging principal investor at gusto niyang gamitin ang pera para patahin ang bibig mo. Natawa ako ng malakas, kahanga-hanga panahon na para makita ang buhay na Diyosa ang pamilyang iyon. Ihanda ang sasakyan para sa akin ang ordinaryong sasakyan. Ang isang sikat na coffee shop sa Fort BGC ay nakatago sa ilalim ng mga matandang puno. Sikat ito sa katahimikan at mataas na presyo para lang sa mga mayayaman. Pinindot ko ang pintuan at pumasok. Nakaupo na si Ginang Santos sa isang pinakamagubat na sulok sa isang velvet na upuan. Ngayon ay nakasuot siyang isang eleganteng sutlang damit. Ang lig ay naksusuot ng kulay garing perlas na papakita ng kagalangan ng isang makapangyarihang asawa. Ngunit sa ilalim ng tingin ng isang auditor, nakakita lang akong isang babae na sinusubukang itago ang panlup na kawalan at lihim na takot sa pamamagitan ng mahal na alahas. Nang makita niya akong lumalapit na may simpleng puting polo at madilim na pantalon, ang kanyang maingat na nakuhang kilay ay bahagyang kumibot. Lumunok siya nga isang siping ng English tea. Ang kilos ay lubang mainaon. Umupo, Daniel. Ang boses niya ay pinanatili pa rin ang matamis na tono ng kagabi. Iyon ang kasanayan ng taong may budistang puso ngunit makamandag na dila. Papatayin kanila hindi ng kutsilyo kundi ng mga salitang kasing talas ng pagahit. Hinila ko ang upuan at umupo ng harap sa kanya, tuwid ang likot. Hindi nag-order ng inumin. Tita, ano ang dahilan kung bakit tinawag mo ako rito? Hindi ba malinaw na ang lahat noong kagabi? Ngumiti si Ginang Santos, isang ngiting punong pagkabuhay itaas at awa. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bag ang isang makapal na brown envelope. Dahan-dahang itinulak patungo sa akin sa mesa ang salamin. Bata pa kasi tayo, kaya naiintindihan ng tita mo ang psikolohiya ng nga batang katulad mo. Nang masaktan ang pagmamahal sa sarili, may tendensiya ang matao na magsalita ng mga impulsibo. Hindi to na magabagay para protektahan ang kanilang sarili. Ang banta mo kay Tito, kagabi tungkol sa pagiging investor ng proyekto kami ni Tito, ay hindi na nagpipilit doon. Alam naming inhinyero ka, sahot-sahot nagpapanggap lang para lumaban ka ng maayos habang nagpapaalam. Normal iyon sa malalaki, ang pagmamahal sa sarili. Tinapik-tapik niya ang kanyang pula na mga kuko sa itaas ng envelope. Sa loop nito ay 500 na cash. Sa palagay ko, katumbas ito ngang 2 taon ng iyong pagsusumikap. Tanggapin mo ito, isipin mo itong maliit na bayad pinsala para sa abala na ginawa ni Nicosto sa iyong 3 taon. Tanggapin at mula bukas, mawala ka sa BGC. Huwag na kang pumalibot kay Nicole. Malapit na siyang pumasok sa mataas na lipunan. Hindi namin maaring hayaang ang isang mahirap na buntot tulad mo ay makaapekto sa reputasyon ng bagong pamilya niya. Tiningnan ko ang envelope pagkatapos ay tiningnan si Ginang Santos. Ang sulok ng aking bibig ay hindi mapigilang umakyat sa isang malamig na ngiti. Talagang naniniwala siya na naksinunghaling lang ako para iligtas ang aking mukha kakabi. Labis silang nagtitiwala sa kanilang pekengyaman na hindi man nila sinubukang beripikahin ang sinabi ng kalaban. Ang kayabangan ay ang pinakamahusay na salamin na nagtataboy sa mata. Bago pumasok sa kaharian ng kamatayan, iniunat ko ang aking kamay. Akala ni Ginang Santos na tatanggap na akong pra. Ang kanyang mamata ay nakpasang ang isang bahid ng pahamak ngunit hindi. Ginamit ko ang aking hintuturo at gitnang daliri para i-slide ang envelope pabalik sa kanya, dahan-dahan tulad ng pagtatapon ng nakairitang langgam, alam pa 500,000. Itaas ko ang kilay. Ang tono ay lumipat sa negotiation mode ng isang tunay na CEO. Ginang Santos, sa panahong ang kumpanya ng Reyes Construction ay naghahanap ng kapital hanggang sa punto ng pagkukuha ng mataas na interes na utang ang pagdala ninyo rito ng $250,000 para lang bilhin ang tinaawag ninyong karangalan ni Nicole. Hindi ba sobrang aksaya o sinusubukan bang gamitin ang kaunting pera para patahimikin ang naisip mong takot mo? Natulala ang ngiti ni Ginang Santos. Tinitigan niya ako ng galit. Ano ang sinasabi mo? Nangangahas kang magsalita ng ganito tungkol
sa kumpanya ng aking asawa. Dumistansya ako sa upuan, intinabas ang 10 daliri, inilagay sa mesa, tuwirang tiningnan ang dumadaling mga mata niya. Ginang Santos, ang masamang utang ng Reyes Construction Group sa bangko ay nagdaan na sa Group B. Overdue ang kabuang utang ay umabot sa 320 million. Si Tito Reyes ay nagmortgage pang karapatan sa lupang bahay na tinitirhan ninyo. Sa susunod na buwan ay dapat na mabayaran. Kung walang pampedin na pera, agawin ng bangko ang bahay ninyo. Hindi si Nicole ang prinsesa, siya ay isang produkto na ipinagbibili ninyo para mabayaran ang utang para sa pekeng binatang si Marco Bautista para makakuha ng huling kapital. Huwag nang dalhin pa ang pagmamahal ng ina at mataas na prinsipyo rito para turuhan niya ako, nakakasuka. Nanganga si Ginang Santos, ang mukha ay namumutla na walang dugo. Humawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa, ang dibdib ay lumalago ng malakas. Ang malihim na numero ng pamilya na tanging sila at ang kanilang accountant lang ang nakakaalam. Bakit alam ng isang ordinaryong inhinyero ang lahat ng ito? Sino ka talaga? Nanginig ang boses niya, wala na ang dating kahamak. Tumayo ako at inaayos ang kwelyo na aking polo. Ako si Daniel Miguel Cruz at hindi ako nagbibiro kagabi. Dalhin ninyo ang 50,000 na iyon para bumiling gamot sa puso para kay Tito Reyes dahil ang bidding documents ng proyekto ay matatanggap ng inyong kumpanya sa 3:00 ngayong hapon. Basahin ninyo ng mabuti ang bahagi tungkol sa cash deposit na kinakailangan para sa kakayahang pinansyal. Iyon ang kamatayan na nakalaan ko para sa inyong pamilya. Lumakad ako, iniwan si Ginang Santos na nanigas sa velvet na upuan, ang mukha ay maputing parang papel. Ang umpisa ng psikolohikal na suntok. 3:00 ng hapon ng parehong araw, sa salaming kumperensya sa itaas ng Phoenix Capital Ventures, ang aking koponan ng legal at pansalapi 12 nangungunang eksperto ay nakaupo sa paligid ng solid na mesa. Ang malaking screen ay nagpapakita ang draft ng bidding documents para sa Eco Urban Development Project sa tabi ang ilog. Boss, itinulak ni Marco ang kanyang salamin. Ayon sa iyong instruction, inilagay namin ang poison pill clause sa documents para kay Reyes Construction. Kinakailangan ng cash deposit para sa bidding consortium na 30% ng kabuang investment ng proyekto katumbas ng 500 million. Na dapat na i-free sa designated na bangko sa loob ng 48 oras. Pagkatapos manalo sa bid, kung manalo sa bid nungit hindi maibigay ang buong pera o gumamit ng illegal na pinagmulan ng pondo, lahat ng collateral assets ng bidder ay agawin ng walang kondisyon at ililipat sa principal investor. Mahusay, tumango ako. Ang matalim na mga mata ay dumaan sa bawat linya ng matalim na legal na salita sa screen. Si Ginong Reyes ay walang 500 milyon, siya ay gagalaw ng walang humpay para mangutang. Si Marco Bautista ay talon at manggako ng pagpapautang sa pamamagitan ng mga peking investment contracts ng Bautista Property. Si Ginong Reyes ay mahuli sa bitag at ia-mortgage ang kanyang huling mga ari-arian. Bantayan ng mabuti ang landas ng pera. Kapag ang pera mula sa sistema ng panloloko ni Marco Bautista ay naipasok sa aming deposit account, agad na i-freeze, iulat sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Bam! Sabay-sabay na nanginig ang lahat sa kumprensya, walang nangahas na magsalita. Ginagamit ng Ginong Reyes ang mga malinaw na kontrata at pagbabanta ng karahasan para agawin ang lupa ng aming pamilya na nagtulak sa aming pamilya sa sukdulan ng kawalan. Ngayon, hindi ako gumagamit ng karahasan, ginagamit ko ang pinakamatalim na armas ng panahon na ito, batas, pananalapi, at ang kanilang sariling kasakiman. Ang bitag ay nakatakda. Hinihintay na lang ang mga mariposa para lumipat patungo sa liwanag. 3 araw pagkatapos, isang masayang kapaligiran na mumugang pabangong pera at kayabangan ang kumalat sa bahayng pamilya ni Nicole sa Alabang. Isang delivery person sa premium na uniforme ay kakahatid sa mga kamay ni Ginong Reyes ng isang magandang itim na velvet na kahon ng regalo. Sa loob ay isang gintong inukit na imbitasyon na may logo ng nilap na agila ng Phoenix Capital Ventures na may maingat na nakasulat, ang Pamilya Reyes Construction Group,
Bautista Property ay magalang na inembitahan sa gabi ng pagpapahayag ng resulta ng bidding para sa Eco-Urban Development Project sa tabi ng ilog. Hawak ni Ginong Reyes ang card sa kanyang kamay, nanginginig sa excitement. Ang sulok ng bibig ay umangat sa isang ngiting ganap na kasiyahan. Hinimas niya ang magintong titik tulad ng isang sagradong utos na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng mundo. Nakita na, malakas na naktawa si Ginoong Reyes, lumingon kay Ginang Santos na nakatayo sa tabi niya, pumasa ng maayos sa 40,500 milyong cash deposit. Si Marco ay tunay na dragong tao, isang kamay na halos makasakop sa langit, 6,200 milyon basta't inilipat niya ng walang kunot ng kilay. Ngunit ang inhinyerong iyon na si Daniel Cruz, nagpakalakas siya para manakot ng sinasabing sang principal investor na ito. Sa huli, isang palaka lang siya sa ilalim ng balon na mainggit at nagsasalita ng walang kabuluhan. Huminga si Ginang Santos ng maluwag, ang karaniwang mapakunwaring ngiti ay nagbalik sa kanyang labi. Ang obsesyon sa pakalam ng lahat ng utang ng pamilya na siyang alam ni Daniel ay ganap na natahimik ng gintong imbitasyong ito, talaga ngang walang hiya. Nakpiling bibig si Ginang Santos ng may pag-aabuso. Sinabi na nga, inay kay Nicole ang uring lalaking mahirap at mapagmataas tulad ni Daniel ang maaga itapon ay mas mabuti. Nong isang araw ay tumanggi pa siya sa 5,500,000 nam. Inay, tiyak na ngayon ay pagsisisihan na niya. Mula sa itaas ay bumaba si Nicole, ngayon ay nakasuot ng isang malalim na pulang cocktail dress na may libu-libong nagnilap na crystals. Salig niya ay isang nagnilap na diamond necklace na kakaregalo ni Marco kahapong gabi. Siyempre, hiniram mula sa isang jewelry store para ipakita. Naka-makeup siya ng mahusay, nagpapakita ng kayabangan ng isang babae na malapit nang umabot sa rurok ng katanyagan. Tama kayo, nanay, tatay. Inilabas ni Nicole ang bibig, tumingin sa malaking gintong salamin sa sala. Minahal ni Daniel ang aking ay, ngunit paano mabibili ng kanyang mura-murang pagmamahal ang ganitong kinabukasan? Ang gabing iyon ng bukas ay titipunin ang pinakamatayo ng mga plutokratong Maynila. Sinabi ni Marco kapag nilagdaan ng Reyes Construction at Bautista Property ang kontrata para sa proyekto, ang shares ng kumpanya ay patuloy na tataas. Sa sandaling iyon, opisyal ko nang ipahayag ang aming pakikipagtipan para makitang huwad na inhinyerong iyon kung kaya pa niyang itaas ang mukha sa mundo. Nalulunod sila sa ilusyong kapangyarihan, pinupuri si Marco bilang isang buhay na Diyos. Excited silang nakukuwentuhan kung salin-salin na sports car ang sasakay nila, anong alahas ang isusuot para mapahiya ang ibang makaribal sa gabing iyon ng handaan. Hindi nila nalalaman na ang papeles ng kapangyarihan para sa 70% ng shares at ang titulong bahay na kusanglob nilang ibinigay kay Marco ay ginagamit na nito para i-mortgage at humiram sa Maloan Shark. At mas malala pa, ang lies 500 milyong peking cash deposit ay nakalok na ng security system ng Phoenix Capital Ventures, sabay na inulat sa PNP. Ang maningning na cocktail dress na suot ni Nicole, ang bersyon lang ng mamulto na sumasayaw sa gilid ng bangin. Sa aking opisina, sa pamamagitan ng internal CCTV system na maingat na nakalagay sa loob ng imbitasyong kahon ng regalo para ma-record ang reaksyon ng partner, isang karaniwang security measure ng Phoenix Capital Ventures. Nasaksihan ko ang buong palabas ng kanilang pamilya. Bahagya akong umiling, itinaas ang baso ng pulang alak. Ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang taong tumira-tira na baril sa iyo, kundi ang taong nalinlang kang uminom ng isang basong lason habang ikaw ay nag-iisip na ito ay pinakamataas na uri ng pulot-pukyutan. Ang pamilya, Ginong Reyes ay sarili nilang ininom ang basong iyon ng may buong kayabangan at kasakiman. Nicole, magpaganda ka, tamasahin mo ang sandaling ito na pagiging ilusyong reyna. Dahil bukas ang entablado na tatayuan mo ay wala itong pulang alpombra at emgarrosas. Ito ay magiging isang pampublikong hatol, aalisin ang lahat ng dignidad at ilusyon na ipinagpalit mo sa 3 taon ng aking kabataan. Bukas ang laro ay opisyal na mababaliktad.
Bago ang opisyal na handaan ng bidding sa gabi, ang mataas na lipunan ng Maynila ay karaniwang nagtitipon sa isang VIP na lounge ng isang 6 na bituin na hotel sa lungsod. Ito ang lugar para ipakita ng mga negosyante at asawa ang pinakabagong gamit at tuklasin ang bawat isa bago magsimula. At siyempre hindi makakaligtan ni Nicole at Marco ang kanitong pagkakataon. Dumating ako sa hotel bandang 3:00 ng hapon hindi para mag-enjoy ng hapon at sa kundi para personal na makipagkita sa chairman ng partner bank para tapusin ang ilang huling terms ng pondo bago isama ang pamilya ni Ginong Reyes sa bitag. Ngayon ay naksuot akong greng bespoke na suit na may kamay na tahi mula sa Savile Row. Walang mahal na brand logo ngunit ang sinumang may kaalaman ay alam na ang halaga nito ay hindi bababa sa kalahating milyon. Nang tapusin ko ang aking kumprensya at lumakat sa marmol na silid antay, isang mataas na boses ang biglang pumutol sa katahimikan. "O Daniel, ano ba yang gagawin mo rito?" Huminto ako, lumingon. Si Nicole ay nakahawak sa braso ni Marco Bautista nang nakatayo sa pintuan ng VIP Lounge. Nakasuot siya ng isang Chanel copy, nakabitbit ang bag na naturuan na kong bunyak na peke. Sa tabi niya, nagngangiting kalahati si Marco, ang nga mata ay puno ng hamon at pagamak habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Sa paligid nila ay ilang mga prinsesa at asawa ng mga katrabaho na punong kuryosidad. Lumapit si Nicole ng ilang hakbang. Ang boses ay sinadyang itaas para marinig ng lahat. "Diyos ko, sinusundan mo ba ako hanggang dito? Umalis ka na nga. Daniel, sinabi ko na sa bahay namin, tapos na tayo. Huwag mong dalhin ang pagiging ordinaryong inhinyero mo sa mga mahal na lugar tulad nito para abalahin ako. Walang lugar dito para sa sahot-sahot tulad mo." Nagsimulang kumalat ang mga bulungan. Ilang mga matang mapagmahal at halo-halong pagamak ay napunta sa akin. Lumapit si Marco at tinapik ang aking balikat, isang manlolokong naloloko. "Uy, kaibigan ko," ngumiti si Marco na may pekeng ngiti. "Ang lalaki ay kailangang marunong tumanggap. Ang fiancé ko na si Nicole ay iyong ex, so dapat nang kumilos ng may dignidad. Narinig ko raw sinubukan mong takutin ang biyenan ko tungkol sa pagiging investor ka raw. Bakit ngayon ay nagliligaw-ligaw sa lobby ng hotel na ito? O nakpadala ka ba ang iyong kumpanya para sukatin at ayusin ang matubo dito?" Ilang hampas ng tawa ang nagmula sa pangkat ni Nicole. Nakatayo ako ng walang kibo, ang mga kamay ay nakabitin sa makabilang gilid. Hindi ako nagalit, hindi tumakbo para suntukan ang makinis na mukha ni Marco tulad ng mga lalaking nawawalan ng kontrol sa pelikula. Mahinahon ko lang tinitignan ang dalawang taong nagdadrama. Sa harap ko ang mamata ay malamig at malalim tulad ng isang nagyayelong lawa. "Nicole," nagsalita ako. Ang lakas ay hindi malakas ngunit ang malalim at makapangyarihang tonong isang CEO ay agad na pinatahimik ang manaktawang tunog sa paligid. "Gusto mong maglarong reyna sa harap ng maraming tao, hindi ko pipigilan iyon. Ngunit bago mo sabihin na ang iba ay tubero, dapat sinabihan mo muna ang lalaking kasama mo na suriin kung ang kanyang relo ay may nahulog na plastik na tornilyo. Super fake mula Guangzhou, kapag inilabas sa hangin, madaling matanggal ang adhesive." Agad na nagbago ang mukha ni Marco na biglang inurong ang kanyang kamay. Sa instinct ay tinakpan ng manggas ang kanyang relo. Ang makataw sa paligid ay nagsimulang humuni ng "O" at ang mamata ay nakatuon sa kamay ni Marco. Hindi ako tumigil. Humakbang ako ng isa, binawasan ang distansya kay Nicole. Ang pressure mula sa aking puk ay nakpahinga sa kanya na makaraan ngang isang hakbang. Ang kayabangang ngiti sa kanyang labi ay ganap na natuyo. At isa pa, itiniling ko ang ulo, sinabi ng sapat para marinig ni Nicole at Marco, "Tamasahin mo ang sandaling ito sa VIP lobby, tamasahin ng husto ang ilang oras na pagiging ilusyong misis. Dahil magsisimula sa 8:00 ngayong gabi, kapag nagsimula na ang handaan ng bidding, malalaman mo kung gaano kasama ang dress mo, ang bag mo, at ang pamilya na sinusubukan mong hawakan." Hindi na hinintay ang reaksyon nila. Lumiko ako at mabilis na lumayo patungo sa salaming revolving door ng hotel. Sa likod ko, si Marco ay nagmamatigas na sumigaw ng ilan para matubos ang kanyang mukha.
Si Nicole ay nagalit at tinampal ang paa. Malakas na nanumpa na tatawagin niya ang guwardiya para ipalayas ako kung maglakas lupa akong pumunta sa gabing iyon ng handaan. Bahagya akong ngumiti. Ipalayas siya sa akin. Walang magnanakaw na nagpapalabas ng may-ari ng bahay. Hayaan nating maging panggatong ang humiliation na ito ang huling apoy na masisunong ang huling labingang rason ng kanilang ilusyon bago ko opisyal na ibaba ang kurtina. Eksaktong alas 7:30 gabi, ang Grand Ballroom ng hotel ay nagnilap sa liwanag ng malaking chandelier. Ang gabi ng pagpapahayag ng resulta ng bidding para sa eco-urban project sa tabi ng ilog ay ang sentro ng mundo ng pananalapi at real estate ng bansa. Ang mga bilyonaryo at pinakamakapangyarihang mga oligarko ay nagtipon doon. Ang mamahal na suite, ang mga haute couture na gown ay lumipas sa pulang alpombra. Lumitaw ang pamilya ni Ginoong Reyes ng may napakalaking kaimbihan. Si Ginoong Reyes ay nakasuot ng itim na terno, iniuwi ang dibdib at lumakad ng may isang mapagmataas na tingin, parang nakatiyak siyang 100% sa pagkuha ng milyon-milyong proyekto. Si Ginang Santos ay nakahawak sa kanyang braso, matayog ang ulo, pulang-pula ang labi, patuloy na tumatango sa malumang kakilala na may porma ng pagkakatinding mataas. Kasunod sila ni Nicole at Marco, ang makasintahang peke na nalulunod sa ilusyong ningning. Habang lumapit sila sa security checkpoint, biglang natigil si Nicole. Ang kanyang mamata ay naging matalas habang nakatungo sa isang bahaging bulwagan. Nakatayo ako roon. Nakaswat ako ng greng suit, walang guest badge, ang kamay ay hawak ng isang dosye at mabilis na nakikipag-usap sa security director ng event. Diyos ko, tingnan ninyo. Hinila ni Nicole ang braso ng kanyang ina, tuwirang itinuturo sa akin. Ang boses ay mataas para madinig ng mga kakilala. Ang si Daniel Cruz na iyon kapal ng mukha niya para pumunta rito bilang staff, nagdadala ng kahon at nagbibigay ng serbisyo. Lumingon sina Ginoong Reyes at Ginang Santos. Nakita ako run sa malapit sa daanan ng mga empleyado. Malakas na natawa si Ginoong Reyes, isang tawa na punong walang pagpapahalaga. Sumulong sila patungo sa akin tulad ng mga lobo na naghahanap ng makakain. Hoy, inhinyero, malakas na nagsalita si Ginoong Reyes at kumaway. Kung nagtatrabaho ka rito bilang waiter, siguraduhing mahusay ang serbisyo. Ang mga VIP guest ngayong gabi ay mga taong may karangalan. Kung matatapon mo ang alak sa aming mga damit, kahit ipagbenta mo ang buong pamilya mo ay hindi ka mabayad. Lumalapit si Marco, nakayakap kay Nicole, nagpapanggap na isang matagumpay na lalaki na nagpoprotekta sa kanyang babae. Hoy, kaibigan, tinapik niya ang aking balikat, pekeng ngiti sa labi. Ang lalaki ay dapat marunong tumanggap ng sariling kalagayan. Si Nicole ay ang magiging asawa ko na ang chairman ng Bautista Property Group. Narinig ko raw nakbanta, kasabihanan ko na investor raw ikaw. Bakit ngayon ay naglalagi-lagi sa lobby ng hotel? O nagpadala kayo ng kumpanya mo para sukatin ang matubo? Ilang naktawang bulungan ang nagmula sa grupo ni Nicole. Nakatayo rin si Nicole na nakakross ang braso. Tumingin sa akin na parang tinitignan ang isang bagay na walang halaga. Sabi-sabi na, ikaw ay walang lunas na, Daniel. Hindi pa sapat ang kahihiyang naranasan mo sa lobby kanina. Bakit ka pa rito para sundan-sundaran ako? Sa palagay mo ba, nagpapanggap kang staff ay makakapagtago sa akin ng mabuti? Tingnan mo ang iyong sarili. Mababa, duha. Nakatayo ako ng walang kibo, ang kamay ay hawak pa ang dosier. Ang security director sa tabi ko ay nais ng humakbang para humagibis sa mga walang modo, ngunit inunahan ko ang aking kamay para pigilan siya. Tumingin ako ng direkta sa mga mata ni Nicole, pagkatapos ay dahan-dahang dumaan ang aking tingin sa bawat mukhang pamilya ni Ginoong Reyes at sa manloloko. Hindi ako nagagalit. Ang kayabangan nila ngayon ay katulad ng isang lobong anghin na puno, kailangan lang isang karayom para sumabog. Tito Reyes, nagsalita ako ng mahinahon, ganap na binabalewala ang mainsulto nila. Narinig ko na ang sinabi bago umakyat sa bilangguan, karaniwang binibigyan ng isang tao ang isang masarap na hapunan. Pumasok na kayo, uminom ng pinakamahal na alak, tamasahin ang paggalang ng lahat, tamasahin ng ganap, dahil
Lumapit ako ng malapit kay Ginoong Reyes. Inibaba ang boses para marinig lang niya. Agad pagkatapos na tumunog ang kampana ng pagpapahayag ng resulta, malalaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mapababa sa 10 antas ng impyerno. Nanginig si Ginoong Reyes ng bahagya. Ang aking mata ay masyadong nakakatakot. Hindi ito ang mata ng isang empleyado na nagtatampo. Ito ang mata ng isang nagbabantang kamatayan na nakatingin sa listahan ng malapit ng mamatay. Ngunit ang pagmamahal sa sarili ay hindi nagpapahintulot sa kanya na umatras. Humuni siya ng malamig, itinaas ang kanyang damit at lumabas sa direksyon ng pangunahing bulwagan. May problema sa utak. Nagbulong si Ginang Santos habang hinila ang kamay ni Nicole para sumunod. Si Marco ay mabilis din na sumunod, ngunit ang kanyang yapa ay naduwak na pagkatapos makita ang aking mata. Nakatayo ako ron habang nakikita ang kayabangang likod nila na lumubog sa maningning na liwanag ng chandelier. Sinasanyasan ko ang security director, isara ang pangunahing bulwagan, walang makalabas at walang makapasok. Abisuhan ang PNP CIDG team na maging handa para kumilos pagkatapos ko ring sumusel. Sa buhay, makakaharap tayo ng mga taong gumagamit ng material para sukatin ang dignidad ng tao, gumagamit ng kapangyarihan para gapiin ang pagpapahalaga ng iba sa kanilang sarili. Ngunit tandaan ninyo, ang walang katuwirang kayabangan ay palaging ang pinakamabilis na papel ng kamatayan para sa lahat ng improyong nagtatayo sa kanilang sarili. Huwag makipagtalo sa mga taong nakatayo sa rurok ng kanilang kasinungalingan, hayaan na lang silang tumayo roon. Dahil kapag mas mataas ang lipat gamit ang mga pekeng pakpak, mas malagim ang pagbaksak. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung anong damit ang suotin o anong sasakyan ang sinasakyan, kundi nasa katapatan ng kanyang puso at tunay na lakas ng loob ng harapin ang bagyo. Eksaktong alas 7:30 ng gabi, ang Grand Ballroom ay nalulunod sa liwanag ng maningning na chandelier. Hindi ako nakatayo sa pangunahing bulwagan. Pinili ko ang isang posisyon sa mezzanine balcony, ang lugar na nakatago sa likod ng mga madilim na pulang kurtina. Mula sa anggulo na ito, may basong ng tubig sa kamay. Maaari kong makita ang buong larangan na maingat kong pinahandaan habang minamasdan ang bawat napiyong masayang nagsasayaw nang hindi nalalaman na pumasok na sila sa hangganan ng kamatayan. Ang pamilya ni Ginoong Reyes ay nakaupo sa sentral na hanay ng mga mesa, ang karangalang posisyon para sa konsortium na pumasok sa final round. Si Ginoong Reyes ay nakabukas ang dibdib, ang muka ay mapula sa alak at sukdulang excitement. Siya ay patuloy na itinaas ang salamin, nakikipagkamay sa mga director ng bangko at mga subcontractor na napalibutan sila. Ang proyektong ito sa tabi, nga ilog ang Reyes Construction, ay nahanda ng 3 taon para dito. Malakas na nagsalita si Ginoong Reyes, sinubukan pang marinig ng kalapit na mesa. At ang tulong na pinansyal mula sa magiging manugang ko dito, Chairman Marco ng Bautista Property, ang panalo namin ay proseso lang sa papel. Si Marco ay nakaupo sa tabi at nagpapanggit ng may kasiglahan, hinihimas ang baso ng alak tulad ng isang aristokrata ng Europa. Tama, ang fund ng Bautista ay laging inuuna ang malalaking proyekto. Ang ilang daang milyong cash deposit sa amin ay simpleng numero lang para patunayan ang kakayahan. Sa kabilang dako, abala si Nicole at Ginang Santos sa ibang uri ng palabas. Patuloy na ginagamit ni Nicole ang pinakabagong iPhone para mag-video at mag-live sa social media, sinadyang ipakita ang bag at ang hinimang diamond necklace. Huy, mag-asama ngayon ay dumalo si Nicole sa gabi nga pagpapahayagang mega project ng pamilya. Nakangiti ang boses ni Nicole. Ang giyahung ay napakagaling na mag-alaga sa akin. Sinabi niya pagkatapos mapirmahan ang kontrata ng proyektong ito, bibigyan niya si Nicole ng isang bahay bilang regalo sa pakikipagtipan. Para sa mga kababaihan, ang kabataan ay maikli. Dapat malaman ang pumiling ang lalaki na may malayo, ang tingin at matibay. Ang pansalapi, huwag pong mabulag sa mahirap na pagmamahal at pumunta sa isang sahod-sahod na lalaki na kahit gumugol ng buong buhay ay hindi maabot ang isamengang mataas na lipunan.
Marinig ang masalitang iyon tumatawid sa sistema ng audio patungo sa control room bahagya ay nginuyan ng ngipin ni Marco na asistan ko. Boss, sila ay tunay na walang kahihiyang natitira. Ang nagnanakaw ng lupa noong nakaraan at ang kasalukuyang manloloko ay nagtuturo ngayon ng prinsipyo tungkol sa malawak na pananaw at kagalingan. Ngumiti lang ako, isang ngiting hindi umaabot sa kailaliman ngang aking mga mata. Marco, sa mundo ang bulang sabon bago sumabog, ay palaging ang sandaling pinakamataas ang lipat at pinakamarilaw ang pagpapakita. Hayaan sila na lumipat. Eksaktong alas 8 gabi, biglang lumaward ang ilaw sa bulwagan at naiwan lang ang isang liwanag na tumiray sa pangunahing entablado. Isang ganap na katahimikan mahigpit tulad ng isang umaangat na lubid. Pagkatapos, biglang isang spotlight ang pinagliwanagan na dumaan sa gabi, tuwirang nakatuon sa pangunahing daanan mula sa mezzanine na balkoni pababa sa entablado. Ang mahinahong, makapangyarihang musika ay tumunog. Lumabas ako mula sa likod ng pula madilim na kurtina, walang pagmamadali, walang pagpapakita. Bawat hakbang ko sa hagdan ay dahan-dahan, matatag, nagsasabay sa musika ngunit nagdadala ng isang di nakikitang pressure na dumadagan sa kapaligiran. Ang aking greng sweat na may kamay na tahi ay ganap na yakap sa aking katawan, nagpapakita ng katahimikan at kalamigan na nagmumula-mula sa kaibuturan ng aking buto. Daandang mamatang may nilas elite ay nakatuon sa akin. Nagbubulong sila ng may pag-usisa tungkol sa hitsura ng makapangyarihang Mr. P na marinig lang ngunit hindi nakikita sa matagal na panahon. Ngunit sa hanaing vape na mesa malapit sa entablado, 4 na tao ang tila nakalimutan kung paano huminga nang naging maliwanag ang spotlight sa aking muka. Ang mapagtagumpay na ngiti sa labi ni Ginong Reyes ay agad na nanigas na durok tulad ng salaming tinamaan ng malakas na martilyo. Ang mga mata niya ay nalaki, namula, ang bibig ay bukas ngunit hindi makapaglabas ng anumang tunok. Si Ginang Santos na nagtatangan ng baso nga alak sa kanyang kamay, ang kanyang nga daliri ay biglang nawalan ng lakas. Ang baso ay nahulog at nasira sa sahig. Ang pula na alak ay nakalatkad sa mahal na sutlang damit ngunit hindi niya ito namalayan. Nanginginig ang buong katawan niya. Si Marco ang katakatakalang nagsalita tungkol sa 1,000 milyong pondo kanina. Lumayo ng isang hakbang, ang mukha ay nagbago mula sa mapula sa kupas na parang bangkay. Ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa noo at si Nicole. Naktayo siya mula sa kanyang upuan. Ang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa gilid ng mesa hanggang may dugo. Ang mga mata niya ay malawak at nakakabit sa aking papalabas na anyo sa entablado. Ang mga labi niya na may pulang lipstick ay patuloy na gumagalaw. Hindi maaari. Daniel, bakit si Daniel? Umakyat ako sa pangunahing pulpito, kalmado, natural, ganap na kabaliktaran ng napakalaking pagbagsak na nangyayari sa isipan ng kanilang pamilya. Iniabot ko ang kamay para tanggapin ang mikropono mula sa MC. Ang matalim na mga mata ay dumaan sa VIP row, huminto ng 3 segundo sa kinalalagyan ni Ginoong Reyes bago magsalita. Hindi malakas ang lakas ngunit sa pamamagitan kinakamataas na sound system, bawat salita ko ay tumunok ng may kapangyarihan sa lahat. Magandang gabi, mga kabilang panauhin, kasosyo at mga bidder. Ako si Daniel Miguel Cruz, chairman ng Phoenix Capital Ventures. Maraming salamat sa inyong oras para dumalo sa gabi na ito. Agad na tumahimik ang mabulungan. Ang aking presensya ay ganap na durok ang lahat ng pag-alangan. Tinapik ko ng dahan-dahan ang aking daliri sa pulpito, ang mapang-uyam na ngiti ay lumabas. Kanina ay narinig natin ang mga napakagandang presentasyon mula sa lahat ng bidder, lalo na mula sa Reyes Construction at Bautista Property. Malayo ang pananaw, perpektong ecosystem, walang limitasyong pondo. Ang mga magagandang salitang iyon ay tunay na nakakaakit. Ngunit, huminto ako, ang hangin sa bulwagan ay tila nag-freeze. Bilang isang risk manager, hindi ako naniniwala sa mga pangako, naniniwala lang ako sa mga numero. At sa kasamaang palad, ang mga numero
na ipinakita ni Ginoong Reyes at ng aking ginang si Marco ay ang pinakamapang insulto na palabas na napanood ko sa 10 taon ng aking karera sa pananalapi. Nagsimulang humuni ang buong bulwagan. Ang mga photojournalist ay patuloy na kumukuha ng litrato. Si Ginoong Reyes sa ibaba ay hawak ang dibdib, gustong tumayo para sumalungat ngunit ang kanyang ngabinti ay naging tulad ng pansit. Sinasanyasan ko si Marco. Agad na nagbago ang malaking LED screen sa likod ko, ang magandang 3D rendering ay nawala, pinalitan ng mga kopya ng bank statements, mga pulsong pula na nagbabala, mga napirmahang papel ngang utang na may pirma ni Ginoong Reyes at Marco Bautista. Tignan ninyo ang screen, mga gino at ginang. Malakas at may kapangyarihan ang tinik ko tulad ng isang hatol. Ang Reyes Construction, isang kumpanya na may 20 milyong masamang utang na malapit ng agawin ng bangko ang kanilang bahay, ay nagsasabi na sila ay isang bidder na may matibay na kakayahang pinansyal. Ang Bautista Property naman isang kumpanya na walang tunay na proyekto, walang produktibong daloing pra, gumagana ng buo sa pamamagitan ng paggamit ng prangang mabagong investor para bayaran ang mangnaunang investor. Isang sistema ng Ponzi na nagtatago bilang investment fund. At mas kasuklam-suklam pa, tuwirang tiningnan ko ang nakukumburip na mukha ni Marco, ang 500 milyong ginamit ninyo para sa cash deposit sa account ng proyektong ito sa katunayan ay isang conditional wire transfer lang mula sa isang offshore shell bank. Ito ay hindi totoo. Inisip ng inyong grupo na ang isang pekeng papel ay maaring dayain ang Phoenix Capital Ventures pagkatapos gamitin ang pangalan ng proyekto sa tabi ng ilog para magpatuloy ng pag-akit ng daan-daang milyong piso mula sa ma-inosenteng tao. Naisip ba ninyong si Daniel Miguel Cruz ay isang tanga na madadaya ng inyong mataktika? Bawat salita ko ay parang martilyo na tumama sa ulo ng pamilya ni Ginoong Reyes. Ang buong belong pagmamalaki at kayamanan na pinilit nilang iswat ay biglang na-strip sa harap ng daan-daang mga matang mataas na lipunan. Ang mga katrabaho na kagabi ay naniniktik at nanlalait kay Ginoong Reyes ay nagsipagtulakanan ng malayo. Ang mga mata nila ay puno ng pagkasuklam. Nakatayo si Nicole doon, ang maluha ay nakpaputla ng mahal na makeup niya. Tumingin siya sa akin, ang pagsisisi at sukdulang gulat ay makasamang sumayaw sa kanyang mga mata. Biglang naalala niya ang sinabi ko sa lobby kanina. Ang dress mo, ang bag mo, at ang pamilya na sinusubukan mong hawakan, malalaman mo kung gaano kasama. Pala, hindi ako kailanman nagbibiro. Hawak ko na sa kamay ang kamatayan mula panong pinakamasaya ang kanyang sarili. Hindi makayanan ni Ginoong Reyes ang suntok. Sumigaw siya ng desperado. Nililiba mo kami dahil sa personal na galit dahil sinaktan ni Nicole ang iyong damdamin. Sinadyain mong gawing dayaan kami. Guardia, tawagan ninyo ang pulis, panlilin lang siya. Natawa ako. Isang malamig na tawa na nagpapanginig sa mga nakapaligid. Panlilin lang. Tito Reyes, nakalimutan ba ninyo na ang papel ng kapangyarihan para sa 70% ng shares ng Reyes Construction at ang titulo ng inyong bahay ay ginamit na ni Marco Bautista para i-mortgage at mangutang sa mga loan shark ng 10 milyon. Alam ba ninyo kung saan napunta ang perang iyon? Ginamit ito para bayaran ng bahagi ng interes ng kanyang mabiktima sa panloloko, at ayon sa bidding clause na pirmado ninyo ng bulag, lahat ng collateral assets ng Reyes Construction ay opisyal na na-freeze ng Phoenix Capital Ventures dahil sa malubhang paglabag sa batas. Hindi maari. Hinawakan ni Ginoong Reyes ang kanyang ulo at bumaksak sa upuan. Ang dibdib ay masakit na sumasakit. Sumigaw si Ginang Santos ng tulad ng isang bale. Hinawakan ang damit ni Marco. Mapanlin lang, ibalik mo ang aming bahay. Ibalik mo ang aming kumpanya. Naguluhan si Marco at tinangkanan ang kamay ni Ginang Santos. Subukan ang pagtakbo patungo sa emergency exit. Ngunit hindi pa siya nakakagawang 3 hakbang. Itinangay ko ang aking kamay ng malamig at naglagablab ng isa. Paumanhin, Ginang Marco, ako ang naglabas ng baraha sa larong ito. Ako rin ang magtatatapos. Ang pintuan para sa inyo ay hindi nariyan.
Sa aking sabok nung makadaliri, ang malalaking pinto ng Grand Ballroom ay agad na nagbukas, hindi ang mga guwardiya ng hotel kundi higit sa 10 opisyal sa uniforme ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na pumasok. Mabilis na nilagyan ang harang ang lahat ng daanan. Naligalig ang bulwagan ng sandali, pagkatapos ay agad na nalunod sa nakakatakot na katahimikan. Ang kapangyarihan ng batas ay palaging ang armas na pinakamabilis na pinapatay ang lahat ng pekeng kayabangan. Ang pinunong opisyal ay tuwirang lumapit kay Marco na ngayon ay nakatayo ng walang kibo. Ang mabinti ay nanginginig ng hindi makayanan ang sariling timbang. Isang malamig na handcuff ang nag-click sa pulso na may SWAT na superfucking na relo. Marco Bautista, malinaw na binasa ng opisyal ang utos. Ikaw ay arestado agad dahil sa krimen ng panloloko, pagtanggap ng pondo ng walang pahintulot, at pamameka ng opisyal na dokumento. Batay sa ebidensya na natanggap namin mula sa Independent Audit Team, ang iyong Bautista Property System ay nanlokong mahigit ng ₱200 milyon mula sa daan-daang biktima. Kami ay hinihiling mong makiisa sa amin para pumunta sa opisina. Nanigas si Marco, lumuhod sa mahal na red carpet. Ang belongang mapagmataas na binatang mayaman ay napunit na nagpapakita ng isang kaaba-abang, sakim at duwag na kriminal. Sinubukan niyang ipadala ang isang humingi tulong na tingin sa pamilya ni Nicole, ngunit ang sagot sa kanya ay ang pinakamataas na gulat. Dalhin na niya, utos ng opisyal. Hinila si Marco palabas ng bulwagan, mga bulungan ng pagamak ang lumabas mula sa marami. Ang mataong kanina ay tinuturing siyang Chairman Marco, ngayon ay tinitignan siya bilang isang uring ang uod. Nakatayo ako sa itaas na pulpito na nakatingin sa eksenang iyon ng ganap na katahimikan. Ang larong pananalapi ay nagwagi na ang manumero na hindi nagsisinungaling at ang batas ay walang awa. Ngunit ang hatol para kay Marco ay kalahating katotohanan lang. Ang taong nagtulak sa pamilya ko sa pababan na landas 10 taon na ang nakaraan, ang taong gumamit ng mapanlinlang na taktika para agawin ang lupa ng aming pamilya. Nakatayo pa rin hanggang gatal at desperado. Bumaba ako mula sa entablado habang dahan-dahan na papalapit sa mesang pamilya ni Ginoong Reyes. Lahat ay dahan-dahang nabigayng daanan. Ang espasyo ay tahimik na maaari mong marinig ang tunog na aking mga sapatos sa sahig. Nakatayo sa harap ni Ginoong Reyes, mula sa itaas ay tumingin pababa. Ang mukha niya ay abo, ang mata ay napuno ng pulang ugat dahil sa double shock. Bakit? Bakit ikaw? Nautal si Ginoong Reyes. Ang boses ay puno. Ano ba ang ginawa ko sa iyo? Kung si Nicole ang nagsakit sa iyo, humatol ka sa kanya. Bakit mo pinuksa ang aming kumpanya, ang aming pamilya? Bahagya akong umiling. Ang sulok na labi ay umakyat sa isang lubhang malupit na ngiti. Lumuhod ako palapit kay Ginoong Reyes. Inibaba ang boses para marinig lang niya. Masyadong mabagal ang memorya mo, Tito Reyes. Naalala mong ininsulto ang isang inhinyero ilang araw na ang nakaraan, ngunit nakalimutan mo ang nangyari 10 taon na ang nakaraan. Naalala mo ba ang lupang malapit sa ilog, ang lupang pag-aaring Pamilya Cruz? Naalala mo ba ang gabing may bagyo nang ang bulldozer mo ay gumibang ang bahagi ng bahay ng isang magsasaka at siya ay natula ng iyong matauhan at namatay sa heart attack? Naalala mo ba ang isang batang 15 taong gulang na lumuhod sa ulan para humingi ng tulong habang ikaw ay nakaupo sa iyong kotse na tinaas ang salamin at ngumiti ng malamig? Lubos na napalapat ang mga mata ni Ginoong Reyes. Ang alaala ng kasalanan ay bumalik tulad ng tsunami. Ikaw ang batang krus na iyon. Nanginginig si Ginoong Reyes, ang makamay ay humawak sa dibdib na kaliwang bahagi, humihinga ng pabukso-bukso. Tama, tumayo ako ng tuwid, ang boses ay malamig tulad ng yelo ng libu-libong taon. 10 taon na ang nakaraan, ginamit mo ang karahasan at masamang gawi para agawin ang aming lupa, para agawin ang buhay ng aming ama. Ngayon, ginagamit ko ang eksakto ring reglang pinansyal na iyong sinamba para maibalik ang lahat. Ang shares ng Reyes Construction, ang bahay na tinitirhan mo, lahat ay legal na naipasa na, nailipat bilang bayad pinsala sa Phoenix Capital Ventures. Wala ka nang natitirang anumang bagay, walang bahay,
walang pera, walang karangalan. Nang marinig ni Ginang Santos ang pakawalan ng bahay at kumpanya, sumigaw siya tulad ng isang baliw. Sumulong siya at subukang hawakan ang damit ko. Diablo, sinabotahe mo kami, ikaw ang mapanlinlang, ibalik ang bahay naming, ibalik ang kumpanya namin. Agad na sumulong ang security at madaling pinigilan siya at naitapon siya pababa sa sahig. Nakaupo siya sa lupa, ang maingat na ginawang buhok ay nagwasak. Ang luha at sipon ay nagpalabong, ang mahal na makeup, nakitang napakalapit. Nakatayo si Nicole ng walang kibo, ang kayabangan at ningningang, isang babae na malapit, nang maging misis na iyon ay nadurog sa maliliit na piraso. Tumingin siya sa akin, ang mamata ay punong takot, pagsisisi, at panalangin. Kakatuwa na wala na ang isang maliwanag na kinabukasan, at napagtanto na pinalaya ang isang tunay na alahas, ngunit ngayon ay huli na ang lahat. Sinesenyasan ko ang aking assistant na si Marco. Linisin ang labingang eksena, burahin ang Reyes Construction mula sa lahat ng filing proyekto, at bukas ay magdala ng order ng peg freeze ang asset sa bahay sa Alabang. Bigyan sila ng 24 oras para lumabas ng aking bahay. Lumiko ako at mabilis na lumabas ng bulwagan. Sa likod ko ang mapait na iyak ni Ginang Santos at ang nagagalit na pagsisikip ni Ginoong Reyes ay nahalong sama-sama. Ang kanilang palabas ay opisyal na natapos sa pamamagitan ng trahedyang mismo nilang isinulat. Huwag kailanman sisihin ang kapalaran kapag napababa ka sa kailaliman. Tingnan mong mabuti kung ang manaunang hakbang mo ay nakapagpahirap sa iba. Ang salapi ay maaring bumili ng pinakamahal na damit, ngunit hindi kailanman makapagtatakip ng isang bulok na pagkatao. Ang batas ng kabayaran ng buhay ay palaging makatarungan. Ang mga kayamanan lang ang nananatili kapag itinayo sa pundasyon ng katapatan at tunay na halaga ng tao. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Pekeng Bautista Property Group at ang pagkabangkaroteng Reyes Construction ay lumabas sa lahat ng pahayagan at social media. Ang larawan ni Marco Bautista na nakahandcuff habang pinapalabas sa sasakyan ng pulis kasama ang abiso ng pag-freeze ng assets ng Reyes Construction ay kumalat ng napakabilis. Ang ilusyong imperyong itinayo ni Ginoong Reyes sa pamamagitan ng kasinungalingan ay naging abo sa loop ng isang gabi. Nakaupo ako sa opisina ng chairman sa ICA 45 palapag ng Phoenix Capital Ventures, mahinahon ang pagbabasa ng ilang financial report sa umaga. Tahimik ang lahat. Ang amoy nga Arabica na kape ay banayad na gumagalaw. Lahat ay nangindoblad ng isang perpektong ekwasyon na ganap na nasolusyonan. Boss, kumatok si Marco at pumasok, may bahaging pagamak at nakatatawang ekspresyon sa mukha. Ang security team sa ibaba ay nakbalita na ang pamilya ni Ginoong Reyes ay nagugulo sa reception, gustong makita kami ng boss ng tiyak. Sinusubukan ng security na palayasin sila, ngunit si Nicole ay patuloy na umiyak ng malakas at nakakaanganyo ng media na nagtatago sa labas. Tiningnan ko ang folder at inilagay ito, ang mga mata ay nagpangilin tulad ng isang kutsilyo na kasamang nahasa. Paakyatin sila sa VIP reception room. Kapag nagtatanghal na ang mga artista, dapat hayaang tapusin ng mga artista ang huling trahedyang bahaging ang kanilang palabas. 15 minuto pagkatapos, nabuksan ang salaming pinto ng reception room. Ang 3 taong noon ay mayabang at nagtuturing sa akin ng may kalahating mata sa bahay sa Alabang. Ilang araw na ang nakaraan. Ngayon pumasok sila na may hitsura ng pinakakaaba-abang hampas lupa. Naktanda ang mukha ni Ginong Reyes ng 10 taon sa isang gabi. Yumuko ang likod, gurupit ang damit, wala na ang tingin na puno ng karangalan ng isang amo. Si Ginang Santos ay namaga ang mamata, buhok ay basa-basa, ang bag na hawak ay ngayon ay napakalayo at napakamukhang kabiguan. At si Nicole, hindi na siya nakasuot ng mga mahal na sutlang palda. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, mukha walang makeup, sadyang gumagawa ng mahinang at kawaawang hitsura tulad ng unang araw na nakilala ko siya. Nang makita nila akong nakaupo sa maluwag na upuan na nagpapakita ng kapangyarihan at kalamigan, nanginginig ang mapaa ni Ginong Reyes. Bigla siyang lumapit ng 2 hakbang,
at pagkatapos ay may isang tunok na bleg lumuhod siya sa malambot na karpet sa harap ng kanyang sariling asawa at anak, Daniel Chairman Cruz. Naumit si Ginoong Reyes, ang boses ay puno ng kahihiyan ngunit wala ng pagpipilian. Nakamali na ako, 10 taon na ang nakaraan ay nakamali ako, ngayon ay nakamali ulit. Sumpain mo ako, insultuhin mo ako, gawing tulad ng hayop okay iyon. Ngunit pakiusap bigyan ng pagkakataon ang aming pamilya. Ang bahay na iyon ang huling lalagyan ng aming pamilya. Kung kukuhain ng bangko at ng inyong kumpanya, ang mag-asawa namin ay marong mapupuntahan. Lumuhod din si Ginang Santos sa tabi ng kanyang asawa, patuloy na nakpapatira pa, umaapaw ang luha. Pong, nakamali ako, bulag ako, may mata akong parang wala. Pwede kang manakit sa amin ng anumang gusto mo ngunit huwag kunin ang bahay namin. Ikaw ay 3 taon na kasama ni Nicole, ang 3 taong iyon ng pagmamahal, hindi ba mari kang maawa? Nakatayo ako ng walang galaw, ang aking makamay ay nakabitin sa makabilang gilid. Nakita ni Nicole ang kanyang mamagulang na nakayukot at kinagat ng mahigpit ang kanyang labi hanggang may dugo. Sumulong siya ng ilang hakbang, ang mga mata ay nagpuno ng luha, tumingin sa akin ng may pagtatangis. Daniel, naalala mo ba? Nang umiyak si Nicole, ginagamit ang huling emosyonal na armas na naisip niyang maaari niyang gamitin para palamigin ako. Sinabi mo kahit anong mangyari poprotektahan niya ako, hindi mo hahayaang maranasan ko ang kahirapan. 3 taon na ang lumipas, ang mga alaala natin ay toto, Daniel. Pinigilan ako ng aking mga magulang, niloko ako ni Marco. Alam ko na nakamali ako nang nag-atubili ako ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman peke. Mapatawad mo ba ako? Magsisimula tayong muli. Hindi ko na kailangan ang kayamanan, handa akong mamuhay ng simple kasama ka, pakiusap iligtas ang aming pamilya. Sinubukan niyang ilugit ang aking blazer ngunit malupit ko itong sinukli. Ang galaw ay tiyak at malupit na naksanhi kay Nicole na natitisod at umatras ng isang hakbang. Tumayo ako mula sa itaas ay tumingin pababa sa 3 taon na nagpapatira pa sa aking paanan. Ang alaala ng 3 taon magsimulang muli. Natawa ako. Isang tuyo at mapang-uyam na tawa na tumatahol sa malamig na salaming silid. Nicole, ang inyong pamilya ay tunay na pinakamahusay na mga artista ngunit ang pinakamahina ang script. Sinabi mong ang pagmamahal ay toto, sino ang lihim na tumanggap ng mga regalo at pumunta sa mga lugar kasama ang pekeng binatang iyon sa likod ko? Sino ang tumayo ng tahimik habang ininsulto ng mga magulang mo ako bilang isang ordinaryong inhinyero na hindi makabiling palda para sa kanya? Lumakad ako palapit kay Ginoong Reyes, yumuko, ang boses ay matalim tulad ng mga nadurog na salamin na pumuputol sa kanyang tainga. Ilang araw na ang nakaraan sa inyong hapagkainan, ang bibig mismo ng inyong asawa ang nagsabi ang bitawan ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Ikaw mismo ay nagsabi na ang pagkain at pera ang pundasyon. Nagturo kayo sa akin ng tama, ang inyong pundasyon ay bulok kaya humawak kayo sa isang manloloko. Ngayon bumabagsak na ang inyong pundasyon, dinala ninyo ang pagmamahal at kahirapan para magmakaawa sa akin. Nang nagawa ng aking ama ang parehong pagmakaawa nang ihinto mo ang bulldozer, sinabi mo ba ang 2 salitang pagmamahal at kahirapan? Gumapang pababa ang mukha ni Ginoong Reyes sa sahig, umiyak ng walang tunog. Ang hubad at malupit na katotohanan ay dumurog sa huling pag-asa nila. Hindi ako isang Diyos na nagmamalasakit sa mga taong sumusipsip sa dugo ng aking pamilya. Tumayo ako ng tuwid, inaayos ang aking tali. Ang boses ay naging ganap na walang damdamin. Ang 24 oras ng utos sa pag-alis ay nagsimula ng magbilang. Kung hindi kayo lumabas ng kusamula sa bahay na iyon bago maghapon ngayon, ang security at enforcement team ay magtatapon ng inyong kagamitan sa labas. Ngayon lumabas na kayo sa aking opisina, bago patawagan ng aking security para palayasin kayo sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Nabuwal si Nicole sa sahig, tinabunan ng kamay ang mukha at umiyak ng lubos sa pinakamatinding pagsisisi. Agad na pumasok si Marco at ang security team, walang awa na hinila
ang tatlong kawawawa na tao palabas ng silid. Ang maiyakan at pagsamo ay dahan-dahang nawala at nalunod sa likod ng naksarang pinto. Nagbalik sa katahimikan ang hangin sa silid. Lumakad ako patungo sa tabing ang salaming bintana, tumingin pababa sa masikip na lungsod. Ang pakiramdam ng pahiganti ay hindi nagbigay ng sugdulang kasiyahan tulad ng nasa pelikula, isang malalim na katahimikan lang, isang kalayaan mula sa 10 taong pagdadala ng mabigat na batong galit sa puso. Ang utang na may dugo ay nabayad na sa pamamagitan ng eksaktong kabiguan ng sakim na tao. Mayroong ilang mga pagkakamali sa buhay na maaring patawarin sa pamamagitan ng katapatan, ngunit ang ilang mga krimen na itinayo sa likas na kalupit at kasakiman ay maaari lang linisin sa pamamagitan ng naangkop na parusa. Mahigit 1 buwan pagkatapos, ang hangin mula sa ilog ay nagdadala ng malamig na hangin at pabango ng maramihang bahad na pamilyar at nakakagunita. Nakatayo ako sa dike ng construction site ng Eco-Urban Project, walang suot na mga mahal na suot, walang escort. Nakasuot lang ako ang simpleng puting polo na nakatiklop ang manggas, madilim na pantalon at sapatos na may kaunting alikabok ng konstruksyon. Ngayon ay bumabalik ako sa eksaktong larawang isang field engineer, ngunit bilang isang chairman na personal na nagmamasid sa pinaka-espesyal na proyekto sa aking buhay. Ang tunog ng mga makina at bulldozer ay nagawa ng mayos sa malayo. Daan-daang manggagawa ang masigasik na nagtatrabaho, ngunit iba sa brutal at sa pilitang eksena ng Reyes Construction. 10 taon na ang nakaraan, ang kasalukuyang construction site ay tumatakbo ng may kaayusan, kaligtasan at ganap na paggalang sa halaga ng komunidad. Sa ilalim ng direktang patnubay ng Phoenix Capital Ventures, lahat ng mga pamilya sa ilalim ng demolisyon ng proyekto ay naipagbago sa mga maayos na kondominium na may halagang bayad pinsala na 30% na mas mataas kaysa sa market. Ang lugar ng templo at malupa na may kultural at espiritual na kahulugan para sa mga lokal kasama ang pangunahing bahagi ng ancestral na lupa ng aming pamilya ay iniingatan ko at ginawa ng isang cultural heritage park bukas para sa komunidad sa halip na ibenta ng pidaso-pidaso tulad NG plano ni Ginong Reyes. Boss, ang asistan na si Marco ay lumapit mula sa likod at nagbigay ng isang bota ng tubig at isang ulat. Ang paghahatid ng bahay ng relokasyon para sa unang fase ay natapos na para sa mga residente. Ang kagawaran ng lupa ay nakpadala ng papuri na kinikilala ang ating modelo bilang isang huwaran ng mapagmahal na resettlement. At isang bagay pa, nagalinlangan si Marco ng kaunti habang tinitignan ang aking ekspresyon. Lumipat na ang pamilya ni Ginong Reyes sa kanilang lalawigang probinsya. Wala nang natitira, nagbukas silang maliit na karinderya para mabuhay. Si Ginang Santos ay hindi nakatagal sa shock ng kahirapan kaya nakasakit ng psychological breakdown, minsan naaalala, minsan hindi. At si Nicole nagtatrabaho na siya bilang service crew sa isang convenience store. Panggabi shift, sinasabing siya ay napakahirap na ngayon. Kinuha ko ang boteng ng tubig, inuwi ang takip at uminom ng isang sipik. Ang mata ay nakatuon pa rin sa mahinahong ilog, walang awa, walang kasiyahan. Ang presyong kanilang binabayaran ay eksaktong refleksyon ng kanilang mga ginawa. Ang kahirapan ay hindi ang pinakamalupit na hatol para sa kanilang pamilya, ang pagpapahirap ng sarili, ang pagsisisi sa naranasang pagkawala ng isang tunay na alahas para lang pumili ng isang pekeng bato. Iyon ang habang buhay na hatol na kailangang dalhin nila sa natitirang buhay nila. Nakuha ko na ang katarungan para sa aking mga magulang. Naibalik ang lupa ng aming maninuno at nailinis ang mama paminsala mula sa aking buhay. Ang galit ay parang lason, inumin mo ito ngunit inaasahan mong mamatay ang kawe. Ngayon, nang bumagsak na ang kawe, opisyal ko ring tinapon ang basong iyon para mabuhay ng mapayapa at may kahulugan. Hayaan na silang mabuhay sa kinabukasan na para sa kanila. Sinagot ko si Marco, ang boses ay magaan tulad ng hangin. Isara ang Phylan Reyes Construction. Mula ngayon ay huwag na ring banggitin ang mga pangalang iyon. Umalis ako sa dike,
lumakat sa maaliwalas na daanan patungo sa isang libingan sa isang malinaw na burol kung saan maaring makita ang buong tanawin ng ilog. Doon ang puntot ng aming makamahulang ay maayos na inalakan berde ang damo, umaangat ang usok ng insenso. Naglagay akong isang buket ng puting krisantemum at isang boteng rice wine ng uri na minahal ng aking ama ng buhay pa siya sa harap ng kanilang malapida. Hindi ako nagsabing ang marami lumuhot lang, nagdiling ang isang insenso at yumuko ng 3 beses ng malalim. Tatay, nanay, nagawa ko na. Nagbulong-bulong ako sa hangin, hindi naging isang halimaw tulad nila. Ginamit ko ang tamang paraan para maibalik ang karangalan ng pamilyang Cruz. Mula ngayon makapagpahinga na kayo ng maayos. Ang usok ng insenso ay umangat patungo sa langit at naglaho sa malawak na kalangitan. Naramdaman ko ang isang patak ng malinaw na tubig na bumagsak sa sulok ng aking mata. Hindi luhang ang pasakit o galit kundi luhang ang kalayaan ng ararsang kaluluwa na sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Tumayo ako, huminga ng malalim ng malinis na hangin sa umaga. Ang araw ay dahan-dahang sumusubok mula sa kabilang baybayin ng ilog, naglalatag ng mga gintong sinag ng maliwanag at mainit sa umagos na tubig at mga kahanay na konstruksyon. Isang bagong araw ang nagsisimula. Isang bagong Daniel Miguel Cruz ang ipinanganak mula sa mga abo ang nakaraan, hindi na ang isang inhinyero na may mabigat na galit at hindi rin ang isang makinangang pananalapi na malupit at walang damdamin. Gagamitin ko ang aking lakas at kapital para itayo ang nga tunay na halaga lumikha ng mga proyektong nagdadala nga kasiyahan sa mga tao, hindi para agawin o trampahin. Ang buhay ng bawat isa ay isang librong isinusulat ng kanyang sarili. Mayroong nga kabanata na punong luha, mga kabanata na naglalaman ng kasinungalingan at pagtataksil, ngunit ang desisyon kung paano magtatapos lagi, itong nasa lakas ng loob ng may hawak ng panulat. Lumiko ako at lumakad ng may tiyak at malakas na mga hagbang pababa sa burol patungo sa araw na sumusulong. Sa harap ko ay isang mahabang paglalakbayng pagbuo at ng mga tunay na pagpapahalaga ng tao na nahihintay. Ang mga madilim na sulok ay magpakailanman naiwan na sa likod. At alam ko ang sinisikatan ng araw ngayon ay mas maliwanag at mas malaya kaysa sa dati. Ang mga taong nagbabago ang mundo ay hindi ang mga may pinakamaraming pera o pinakamataas na katayuan kundi ang mga may sapat na lakas na loob para maging toto sa kanilang sarili, maging mabait sa iba at manatiling tapat sa kanilang maprinsipyo. Kahit sa gitna ng pinakamabigat na bagyo, huwag hayaang baguhin ng sanlibutan ang iyong puso. Imbes, palitan mo ang mundo sa pamamagitan ng iyong sariling puso.